Isang mapagpalang araw na naman sa inyo, mga kapamanang karunungan. Nandito na naman po ang inyong lingkod upang makapagbahagi na naman ng isang pamanang karunungan na inyo pong magagamit upang masingil ninyo ang mga taong may utang sa inyo. Pero bago natin ipagpatuloy ay mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Utang, napakasarap pong pakinggan, napakasarap umutang. Subalit, ang iba po ay mahirap nang hanapin kung panahon na ng pagbabayad. May mga tao pa nga na nagagalit kung inyong sisingilin sa kanilang utang sa inyo. Maraming nagtatago at nagagalit kung sinisingil na sa kanilang mga utang. Mayroong iba na ito pa ang dahilan ng kanilang pag-aaway sapagkat siningil at nagalit. Kaya naman po may ituturo ako sa inyong isang karunungan para po hindi makatulog at palaging iniisip ng taong may utang sa inyo ang kanyang pagkakautang. Sundin lamang po ang tamang prosesong ito, mga kapamanang karunungan, at tayo po ay gagamit ng isang mabisang orasyon para dito. Simple lang po ang paggamit sa orasyon na ito, mga kapamanang karunungan. Subalit kung ikaw po ay isang baguhan sa paggamit ng isang orasyon ay kailangan po na pabisain po muna ninyo ito bago gamitin, nang sa ganoon po ay talagang mapapabisa ninyo. Ito po ang pamamaraan sa pagpapabisa kung ikaw ay isang baguhan sa paggamit ng isang orasyon. Ang orasyon pong ito ay dadasalin ninyo sa araw at sa gabi bago po kayo matulog. Dapat po magdasal muna kayo ng isang Ama Namin, isang Aba Ginong Maria at isang sumasampalataya. At kapag tapos na po kayo sa pagdasal niyan, ay isunod po ang orasyon na ito ng 3 ulit. Gawin po yan ng walang patlang po sa loob ng 49 days at sisimulan ninyo sa araw ng Biyernes o Martes. Kayo na pong bahala kung anong araw ninyo ito sisimulan. Basta't gamitin po ito ng walang patlang nang sa ganoon ay inyo pong mapabisa ito. Kung ikaw naman po ay mayroon ng karanasan sa paggamit ng isang orasyon, ay dadasalin niyo po ito bago matulog sa gabi ng walang patlang. 7 gabi po ninyo itong dadasalin. Ganito lang po ang proseso. Una po ay isulat sa papel ang kanyang kumpletong pangalan ng taong mayroong utang sa inyo. At sa likod na parte ay isulat po ang orasyon na aking ilalagay sa screen. Pagtapos na po kayo, ay banggitin po ang tatlong pangalan na para bang tinatawag mo ito. Sabihin po na ikaw ay magbayad na sa iyong utang sa akin sa lalong madaling panahon. Sabihin po ito ng 3 ulit at pagkatapos ay isunod ang orasyon na ito ng 3 ulit. Yung orasyon na iyong isinulat sa likod ng papel, ayun din po ang inyong uusalin. Pagkatapos po ninyong mausal ang orasyon na ito, ay hipan po ang papel. Itago po ang papel sa loob ng inyong wallet at gawin po ito gabi-gabi sa loob ng 7 araw. At kapag tapos na po kayo ng 7 araw, ay ibaon po ninyo ito sa lupa, yung hindi natatapakan ng tao. O kung wala naman pong lupa, ay itago nyo na lang doon po sa lugar na hindi nasisinaga ng araw. Ito nga pala ang orasyon na inyong isusulat sa likod ng papel at ang orasyon na inyong babanggitin. Kimpas taram, pasme kagwe, pasme kagwe, pasme kagwe, paslam pasalap. Yan po ang orasyon na inyong gagamitin, mga kapatid. At hintayin po ang ilang araw o linggo
na magiging epektibo ito sa taong iyong ginagawan. Hindi po ito makakatulog sa kakaisip sa kanyang pagkakautang sa inyo. Kung mayroon po itong pambayad ay agad po itong magbabayad. Subalit kung wala naman po itong pera na pambayad ay hintayin po na magkaroon ito ng pera sapagkat hahanap po ito ng paraan sapagkat mahihirapan po siyang makatulog sa gabi sa kakaisip sa kanyang utang sa inyo. Gamitin po ito at wag po sa panlalamang ng inyong kapwa. Hanggang dito na lamang po. Salamat po.